Nakakunot noong nag-isip si Bjorn, sa kanya tinawag ang atensyon ni Inar, sinabing siya na muna ang bahala sa mga goal, habang siya naman ay haharap sa demonyo ng kamatayan upang ilihis ang atensyon nito. Tumakbo siya lampas sa mga ghoul at lumapit sa halimaw. Agad namang inihampas ng demonyo ang malaki nitong kamao upang tamaan siya, ngunit nagkailag si Bjorn sa tamang oras at naiwasan ang atake. Hindi naman nagpaawat ang halimaw at agad na sumunod ng isa pang hampas, ngunit handa na si Bjorn at sinalo niya ito gamit ang kanyang kalasag. Napansin ng halimaw ang ginawa niya kaya agad muling umatake. Napasigaw si Bjorn habang tumalon palayo, at sa lugar kung saan bumagsak ang atake ng demonyo ay sumabog ang alikabok at mga tipak ng bato. Mariing pinagdikit ni Bjorn ang kanyang panga habang bumagsak sa lupa, ginamit ang hawakan ng kanyang maso upang hindi tuluyang madulas, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin na may mabilis na paparating sa kanya. Agad siyang tumayo at itinaas ang kalasag upang ipagtanggol ang sarili, habang sunod-sunod siyang inatake ng demonyo mula sa iba't ibang direksyon. Biglang tumakbo si Inar papalapit habang tinatawag si Bjorn. Paglingon niya, sinabi ni Inar na napatay na niya ang mga ghoul. Ang halimaw na napatay niya ay unti-unti nang naglalaho. Mula sa lupa ay mariing tumalon si Inar at sinabing siya naman ngayon ang tutulong kay Bjorn. Lumipad siya sa ere at inihampas ang espada upang atakihin ang demonyo mula sa likod. Napansin ito ng halimaw, ngunit huli na, nauna na ang malakas na atake ni Inar bago pa ito makalingon. Pagkatapos ng atake, humarap ang demonyo kay Inar ngunit sumigaw si Bjorn, sinabihang huwag itong magpalingon. Iwinasiwas niya ang kanyang maso at inihampas ng ubos lakas, sabay mura sa halimaw. Tumilamsak ang dugo sa hangin mula sa tama ng kanyang hampas, ngunit hindi pa rin tumingin sa kanya ang demonyo at nanatiling nakatuon kay Inar. Pinagmasdan ni Bjorn ang sugat nito at inisip na hindi masama ang kanyang atake, kung may dugo, ibig sabihin ay may tama nga ito. Napangisi siya, ngunit biglang iwinasiwas ng halimaw ang kamay nitong patag ang dulo at tinamaan si Bjorn, dahilan upang tanggihan siya palayo. Tumilamsak ang dugo mula sa kanyang bibig habang lumilipad siya paatros, hindi nakaiwas sa atake, ngunit nakalapag pa rin ng matatag. Mura siyang napasigaw at nagtanong sa isip kung ano ang nangyayari. Laking gulat niya nang mapansing ayos lang ang demonyo. Habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha, napangisi siya at inisip na kung goblin lang yun, tiyak na durog na ito. Ngunit ang sugat ng demonyo ay agad na naghihilom. Pinagmasdan niya itong mabuti at napagtantong masyado siyang mabagal umatake kaya hindi siya makasabay sa bilis ng paghilom ng kalaban. Hindi niya alam ang dapat gawin, dapat ba niyang itigil muna at mangaso ng mas mahihinang halimaw. Ngunit biglang nanginig ang demonyo, tila naguguluhan, at nakita ni Bjorn na hinawakan ni Inar ang binti nito at pilit itong binubuhat upang mawalan ng balanse. Namangha si Bjorn sa ginagawa ni Inar, at narinig niyang sumigaw ito habang lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa paa ng halimaw. Napangisi si Bjorn, naisip na sinusubukan ni Inar na pabagsakin ang demonyo. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papalapit, sabay hampas sa binti ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit at nagsimulang matamba. Sinabayan ni Inar ang pagbagsak, hinaila pataas ang paa ng demonyo, at tuluyang bumagsak ito, nagpalipad ng makapal na alikabok. Habang patuloy na humihiyaw ang demonyo, hindi ito makabangon. Nilapitan ito ni Bjorn, natawa, at nagbiro, hindi ka na makabangon, ano? Tumabi si Inar, nakangising parang mabangis na hayop, at nang makita ng demonyo ang dalawa, tila nataranta ito. Samantala, sinamantala ni Bjorn ang pagkakataon at inumpisahang paulit-ulit na hampasin ang halimaw. Habang nakapikit, napangiti siya at inisip na parang ganoon sila maglaro noon, nang pagtapik ng kakanin sa eskwela. Tumatawa ring inihampas ni Inar ang espada, at sa isip ni Bjorn ay parang unti-unting gumagaling ang trauma niya sa pagkabata nang umiyak ang kanyang kaklase noon. Ang saya, sigaw niya, at sumang-ayon si Inar na masaya rin siya. Tumilamsak ang dugo ng demonyo sa bawat hampas nila, ngunit hindi sila tumigil. Sa isip ni Bjorn, ito ang tunay na pangangaso ng isang barbarian. Makalipas ang ilang sandali, nag-anunsyo ang sistema na natalo nila ang demonyo ng kamatayan at nadagdagan ang kanilang karanasan ng 2 puntos. Nang tuluyang maglaho ang katawan ng halimaw, ipinakita ni Inar ang malaking kristal na nakuha nila. Ipinaliwanag ni Bjorn na katumbas lamang ito ng 100 karaniwang kristal. Napakunot noo si Inar, hindi makapaniwala na ganoon lang kababa ang halaga ng isang death demon. Inis siyang nagsabing hindi patas iyon, ngunit tinansya ni Bjorn na sa mga ghoul pa lang ay may 300 kristal na sila, bagay na maliit pa rin para sa ganitong panganib. Habang nakayuko, biglang nagtanong si Inar kung magkano ang tinapay sa tavern. Nagulat si Bjorn, ngunit nang maalala niya, sinabi niyang baka ang tinutukoy ni Inar ay ang cream pie na nagkakahalaga ng 300 bato. Napangiti si Inar at sinabing, ibig sabihin, isang pie para sa bawat death demon.
Naisip ni Bjorn na kakaiba pero nakatutuwa ang paraan niyang magbilang ng pera. Masiglang tumakbo si Inar, itinaas ang kamay, at sumigaw, "Walang oras para magpahinga, Mangaso na tayo." Napangiti si Bjorn, bahagyang napakunot noo, ngunit agad ding sumang-ayon, naisip niyang hindi naman pala masamang mangaso kasama ang isang barbarian. Samantala, sa kabilang bahagi ng labyrinth, nakayukong naglalakad si Erwin kasama si Tua at inamin niyang bigla siyang nalungkot. Mula noon, si Bjorn at Inar ay puro death demon na lang ang hinahabol. Sa tuwing may makikita silang isa, hinahawakan nila ito sa mga paa at pinapabagsak. Habang nakakunot noo sa konsentrasyon, natuklasan ni Bjorn na kapag tinamaan nila ito sa ulo gaya ng pagtapik ng kakanin, agad itong namamatay. Ngumisi silang dalawa habang sunod-sunod na pinapatay ang mga demonyo, at umabot sa 70 ang kanilang napatumba. Sa unang yugto ng laro, mababa pa ang tsansa ng pagkahulog ng essence, kaya't karamihan ay gumagamit lang ng anumang makuha nila. Nang dumilim na, nagpahinga sila, si Inar ay nahiga upang matulog, samantalang si Bjorn ay nagbantay, nakatingala sa langit. Naisip niya na sulit mangaso ng mga death demon dahil nagbibigay ito ng essence na bagay sa kanyang seal at may kapaki-pakinabang na kasanayan. Ngunit ngayong gabi, wala siyang nakuha. Naalala niyang kakailanganin niya na ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagsimulang lumitaw ang mga death demon ng pares-pares, ngunit alam na nina Bjorn at Inar ang paraan para talunin ang mga ito kaya naging madali na lamang ang laban. Pinapatay muna nila ang isa, bago ang kasunod. Ngunit kapag hindi sila nakilos agad, napapaligiran sila ng mga ghoul, at minsan ay muntik na nga silang mahuli. Tumakbo si Bjorn, sumisigaw kay Inar na kailangan nilang umatras, at tumakbo rin ito. Sa kabutihang palad, hindi umaalis ang mga death demon sa kanilang teritoryo kaya ligtas silang nakatakas. Pagsapit ng hapon, 3 halimaw na ang sabay-sabay nilang nakita. Sinabi ni Bjorn na 3 death demon laban sa 2 ay delikado na, kaya mahinang tinig na sumang-ayon si Inar, sinabing ang matalinong mandirigma ay marunong umiwas sa tiyak na kamatayan. Nagpasya silang maghanap ng ibang lugar, at sa pagtatapos ng ikalawang araw, tumigil na muna sila sa pangangaso. Kalaunan, natagpuan nila ang isang guho. Inar ang nagsabing doon muna sila magpahinga dahil mukhang ligtas iyon. Sang-ayon si Bjorn, ngunit biglang may narinig silang tunog sa paligid. Paglingon nila, nakita nila ang 3 adventurer na nakatayo sa tapat nila. Nagkatitigan silang lahat, halatang nagulat. Napakunot noo ang mga adventurer, at si Bjorn ay nabahala, mga explorer din pala ang mga ito. Tinawag niya ang mga ito upang magtanong, ngunit bago pa siya makapagsalita, mariing sinabi ni Inar na bakit daw sila nakatingin. Mahigpit ang tono nito habang inuutusan silang umalis kung wala silang pakay. Halatang natakot ang mga adventurer, at matapos magpaumanhin, umalis agad. Tinitigan sila ni Inar hanggang mawala, saka napakunot noo at sinabing kailangan nilang lumipat ng lugar dahil alam na ng mga iyon ang kinaroroonan nila. Hindi raw mapagkakatiwalaan ang mga tao. Habang naglalakad, naalala ni Bjorn na noon pa man ay hindi gusto ni Inar ang mga tao, at naisip niyang baka may nangyari rito habang nasa labyrinth noon. Pinili niyang huwag muna magtanong at sumunod na lang. Sa kalaunan, habang nagmamasid sa paligid, sinabi ni Inar na hindi niya inasahan na mahihirapan silang makahanap ng kasing gandang lugar tulad ng dati. Sagot naman ni Bjorn, hindi nila kailangang hanapin ang eksaktong pareho, ngunit bago pa man niya matapos ang salita, bigla nilang narinig ang isang sigaw ng tulong. Napahinto silang dalawa, nanlaki ang mga mata, at halos pabulong na nagsalita. Sabi ni Inar, hindi ganyan ang sigaw ng mga taong inaatake ng halimaw. Mariing ngumiti si Bjorn at sinabing alam niya mga explorer daw iyon na pinapatay ang isa't isa. Sinabihan ni Inar na tumakbo na sila, ngunit bago pa siya matapos, may biglang tinig na nagtanong kung sino ang naruroon. Sa susunod na sandali, isang babae ang lumitaw at itinaas ang kamay, nagpapakawala ng nakakasilaw na liwanag. Napilitan sina Bjorn at Inar na itakip ang mga kamay sa kanilang mukha. Nang bumalik ang kanilang paningin, 4 na sariwang bangkay ang nakita nila sa paligid, walang halimaw, tanging bakas ng kampo at lason. Tinitigan sila ng babae, at napansin ni Bjorn na wala itong kalahati ng tainga, at ang mga kamay pati ang punyal ay may bahid ng dugo. Bahagya nitong pinaikit ang mga mata, saka nagtanong, mga bagong dating ba kayo? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Bjorn na isang plunderer ang kaharap nila.